Magnificent God, the source of our infinite strength. When you talk about strength, yung kalakasan or yung lakas natin, we know that we are human beings. We are fallible, meaning there are times that we lose strength. There are times that we are weak, kumbaga fragile, kumbaga sa gamit ay babasagin. And there are times na parang hindi natin kaya. But the Lord is telling us today that we have infinite strength from Him alone. If only we will believe na kaya niya itong ibigay sa atin. Because every day, every time, every moment, meron siyang pwedeng ibigay sa atin sapagkat sa Kanya ay ang source ng walang hanggang kalakasan. Sa Kanya lamang ito manggagaling. And now this is more exemplified sa ating lahat, knowing na ang generation natin, yung generation na gumagamit ng AI. When you hear about AI, siguro narinig nyo na to, maybe you are one of the people na gumagamit ito. Kung ikaw ay nasa social media like in Facebook or somewhere else, maybe you have used AI to enhance your pictures or your documents, or you maybe kung meron kang kailangan sa trabaho, AI can help you. No? And hindi ito kaila sa iba. Yung iba nga, para ma-enhance yung kanilang profile pic, ay talaga namang ginagamitan ng AI. From gantong edad, biglang naging gantong edad. Biglang bumaba ng gusto edad nila. Kasi doon sa picture, ay malayong-malayo na doon sa kanilang totoong features, kumbaga. The thing is, AI is useful for all of us. Magagamit natin siya. It's very useful kasi in a sense, it makes the lives of people easy. But we can rename it from AI to just technically machine or computer. It's the same thing. Artificial intelligence is nothing but human creation. It's a human invention made to make things easier for us. So, just like any other thing that we are using, like meron kang gamit sa bahay na nagpapadali ng iyong buhay, AI can make it easier for you. But the thing is, merong isang grupo na nagsasabi na AI will replace everything. AI will replace the human beings. This is far from the truth. Sapagkat ang AI, nagawa lamang ng tao ay hindi po pwedeng maging mas malakas sa tao. Yes, totoo po na ang tao ay naubusan ng lakas. Hindi katulad ng machine. Hindi na katulad ng computer na in a sense, pwedeng paulit-ulit, tuloy-tuloy lang kasi meron siyang energy. Meron siyang energy source. Hindi siya naubusan ng kakayanan in a sense kasi meron siyang storage. Pero the thing is, lahat ng pinagtrainan ng AI, lahat ng ginagamit na information ng AI, galing din sa tao. So kung anong meron ng AI, ay galing din sa ating lahat. Even if tayo ay weak compared to AI, but AI can never replace human beings. Hindi po pwedeng palitan ng computer, ng machines ang tao. The creativity of the human beings can never be replaced. Pero ito yung gustong paalam sa atin, parating sa atin ng New World Order, that as weak specimens daw, or beings, kailangan tayong palitan na mas magaling na machine. We can use machines. Pwede natin silang gamitin, pero hindi nito pwede tayong palitan. Why? Because kahit mahina tayo bilang tao, meron nagpapalakas sa atin. Meron tayong pinanggagalingan ng lakas at ito ang ating Panginoon Diyos. Ito yung nakalimutan ng mga taga New World Order sapagkat hindi sila kumikilala sa Diyos. So kahit mahina tayo sometimes in our lives, may mga kahinaan, may mga problema tayong dinadanas that makes us go down, di ba? Compared to our usual energy, ay tunay nga na meron pa rin tayong panggagalingan ng ating lakas. Ating Panginoong buhay. Siya lamang ang panggagalingan nito. Kaya magnificent God, the source of our infinite strength. So let us see kung ano yung salita ng ating Panginoon dito. In 2 Corinthians 12:9-10 in the ESV version, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Yan ang reality.
Bilang tao, may mga kahinaan tayo. May mga times na parang wala ka ng energy, parang ayaw mo na magpatuloy, parang ayaw mo nang gumana sa buhay. Sapagkat we are going through a lot of things in our lives. It can be something that is physical, meron tayong problema sa ating katawan. Maaaring meron tayong kahinaan na nagkukos sa atin ng addiction, di ba? Maaaring meron tayong sakit na hindi gumagaling-galing. Pwedeng problema na hindi mawala-wala. A lot of persecutions and calamities or hardships that can come upon our lives that will bring us down. Kaya yung, sabi nga natin, yung New World Order, this is what they want. Pahinain ng mga tao. Or to make us dependent to the machines. Para tayo depende sa mga makina. But no, kapatid. This is not the design of the Lord. We make use of tools that the tools will be the ones to replace us. Yung mga gamit, ginagamit lang natin sila. Whatever object that we have invented, it should be used for its bare purpose, to make life easier for us. But when things are no longer working, kahit ano pang gawin natin, ang tawag dyan intangibles. Kasi kapatid, di ba? Imagine mo, marami kang plano. You have laid down all your plans in your life. Maybe your future, may plano mo, ito, after 5 years, ito gagawin ko. After 10 years, ito. After 20 years, ito. And then the tangibles come in. Ano yung tangibles? Yung mga bagay hindi mo kayang paliwanag. Bigla mayroong dumating, nasa kuna. May biglang dumating na problema, hindi mo alam kung saan nanggaling, ano to, ba't may ganito? Saan to nanggaling? Wala naman tayong ganito. Di ba? Things like that happen. It's either the enemy attacked you, or maybe it's a result of someone else's works. But it doesn't matter. The thing is, sa labanang ito, sino ang kasama mo? Sino ang kasama nating lahat? Because we tend to look so much doon sa ating problema, sa ating hardships. Nakakalimutan natin na may panggagalingan tayo ng ating lakas. So kahit hindi mo na kaya, bagsak na ang lakas natin, ang ating strength. Pero sabi ng Panginoon dito, my power is made perfect in weakness. Sa kahit mahina ka na kapatid, lalakas ka pa rin sapagkat yung panggagaling mo ng power, 24/7, better than any other battery. Hindi po namamatay ang enerhiya ng ating Panginoon. Wala po yung katumbas, wala yung kapalit kapatid. When you are going through a lot in life, you turn around, go back to the source. Saan nanggaling ang iyong lakas? And so that you remember kung saan ka nanggaling at saan ka makakakuha ng dapat mong panggagalingan ng iyong kalakasan. So inspiration mo, doon mga galing sa ating Panginoon. Because we tend to concentrate more on the problem. That's what's happening. Diba? When was the last time na humingi ka ng lakas sa ating Panginoon? Or masyadong kinakaya mo lang? Well, we commend you kapatid. God bless you. If you think that you can do it on your own, yes, it's nice. That we are independent-minded, strong-willed and all. But then, in the end of the day, tao lamang tayo kapatid. Di ba may kasabihan na gano'n? Tao lamang tayo. We can make mistakes. We can fall down. It's okay that we fall down sometimes. We no longer know what to do. Pero sa pagbagsak natin, ibigay natin yung sa Lord. Lord, hindi ko to kaya. Sa'yo ka na to nilalatag. Lord, nilagay mo to. Then help me out. Save me. Pero sa inyo po ako nakasandal ko, Lord. Sa iyo po ako nakasandal. Kung nilagay mo itong sitwasyon na to, ibig sabihin, kakayanin ko to. Sapagkat kasama kita. On my own, I cannot do it. I cannot survive. I cannot win the victory over this problem. But because nandiyan ka, Lord, kasi nandiyan ka, alam ko kakayanin ko. No human problem is impossible for God to resolve. Wala pong kahit anong problema ang hindi kaya ng ating Diyos. So kung ano man kapatid ang iyong hinaharap, ano man ang nangyayari, intangibles na hindi mo mapaliwanag, may explika, doesn't matter. Ilatag mo sa Panginoon, siyang bahala. Ang tanong, nilatag naman natin sa Kanya. Broken-hearted, God is our only answer. There are times na dumarating sa ating buhay ay talaga namang nababroken heart tayo. Basag na. And we tend to think na we can do it on our own. So tignan natin si David, di ba? Yung si King David, before siya naging king,
He was, kumbaga, wandering in the outskirts of Israel, sa labas ng Israel. Palibot-libot siya ron kasi nahabol siya ni King Saul, para patayin. Dahil inggit na inggit si Saul na na-anoint itong si David. So he wanted to kill him. And during that time, there was a moment na nagkaroon po ng maling decision si David, and because doon iniwanan niya yung kanyang buong angkan, yung kanyang buong pamilya, yung kanyang mga kasamahan doon, iniwan nila yung mga kababae at yung mga bata. So ang nangyari po ay nakidnap po itong pamilya niya. Kasama ng pamilya na lahat ng mga sundalong kasama niya. So yung mga tao gustong-gusto na siyang patayin. Mind you, these people who wanted to kill him were the greatest warriors, mga great warriors ng Israel, ni David. Mga best friends niya, mga kaibigan niya, mga kapamilya niya, kamag-anak pa yung iba. But they wanted to kill him kasi they think na napahamak sila dahil kay David. But in David's broken heart, hindi niya inuna yung sitwasyon kung gaano kalaki. Ang tinignan niya si Lord. Hindi siya gumante, hindi siya nagsalita ng di maganda. The first response that David gave was to call upon the Lord. Should we rescue our people? Malaki yung kalaban, malalakas sila. Marami silang gamit. Should we pursue? Ask God. Diba? Call the priest. Tawagin niyo ang priest. Let us talk to the Lord. Noong unang panahon, hindi katulad natin. Noong unang panahon, kailangan pa tumawag ng priest. Ngayon, hindi na. You can go directly to God. So they wanted to know the will of the Lord using the ephod. The ephod yun, isang something na nilalagay doon sa priest. May mga ilaw-ilaw, may mga bato. Pag umilaw-ilaw, they can know what God wants to happen. Ganun po. Sana all, di ba? Kung meron kung ganun, madali lang, no? Na pag may pinagdasal, biglang nag-answer, may umilaw-ilaw or something. Ganun po nung unang panahon. That's how God answers people. And during that time, imbis na si David ay mawala ng pag-asa, tumawag siya sa Lord. Inuna niya ang Panginoon. So even if we are broken-hearted, unahin natin ang ating Panginoon. In our weakness, siya ang ating source of strength. Siya ang panggagalingan ng ating lakas. So si David, kinuha niya yung lakas niya sa ating Panginoon. In Psalm 34:18, in the NASB version, the Lord is near to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. So pag alam niya ang Panginoon na broken heart ka, lalo ka nalalapit sa ating Panginoon. Kaya all the more na kapag broken heart ka, kapatid, lalo ka lumapit sa Panginoon. Lord, hindi ko to kaya. Help me. Save me. Rescue me. Imbis na kung saan tayo tumakbo, unang-unang tatakbuhan pag may problema sa pera, mangungutang ka sa labas. Mangungutang ka sa ibang tao, minsan sa kamag-anak. At pag hindi ka napautang, nagagalit ka pa. Sa problemang hindi naman sila may gawa, pero ikaw may gawa, pero nagagalit ka. Pag may problema, ang takbuhan mo si Lord. Siya muna. And then He will give you guidance, wisdom, what to do. Pag inuna mo ang Panginoon, na siya mabibigay sa'yo ng solusyon. Diba? But the problem is, we're not looking up to Him. Pero tinuturo niya sa atin, kapag broken heart tayo, kapatid, pag broken hearted ka, lalo kang lumapit sa Kanya because those who are broken hearted are near, are close, malapit sa puso ng Panginoon. Alam niya yung dinadanas mo. Diba? Kaya nga nung namatay si Lazarus, diba? Sa New Testament, nung namatay siya, nakita ng Panginoong Jesus yung mga tao nag-iiyakan. He also cried. Tumangis din ang ating Diyos. Because He feels it in His heart. Ganun po kalapit ang ating Panginoon sa atin. Kung naiiyak tayo, naiiyak din ng Panginoon. Alam mo ba yun? Nararamdaman niyo yung paghihirap mo. Yung paghihirap ng bawat isa sa atin, alam niyo yun. Yung mga bagay na hindi mo na masabi sa mga tao, nakikita ng Panginoon, narinig niya. Alam niya yun. So when you are down, when you are weak, go to the Lord. Submit it to Him. Siya po ang bahala. And He saves, nililigtas niya those who are crushed in spirit. Pag basag na basag tayo, sa tingin mo pababayaan tayo ng Lord? No. He saves those who are crushed in spirit. So, yung mga naapi, alam ng Lord yun. Kaya pag naapi tayo, takbo tayo sa Panginoon. Lord, tingnan mo, inapi ako nito. Hindi ako gaganti, ikaw na bahala, Lord. Hindi ako galit sa kanya, pinapatawad ko na siya. Pero Lord, ikaw na bahala. You know what they've done, but I give it to you.
Not me, but your will, O God. Your justice, Lord, ikaw na po ang bahala. The focus points sa binigay sa atin ng ating Panginoon, dalawa. Una, in our weakness, God is our power. Just like the song kanina. In our weakness, God is our power. Sa ating kahinaan, siya ang pangagalingan ng ating lakas. Number two, make Him the reason why we sing. Di ba, madalas sa atin, pagka may mga natanong ka, sa dami ng pinagdaanan mo, kuya, ate, kaya mo pa ba? Oo, kakayanin ko para sa anak ko. Oo, kakayanin ko para sa asawa ko. Eh, paano pag dumating yung time na nag-away kayo mag-asawa, paano na yung purpose mo para mabuhay? Paano pag dumating ang araw na yung batang pinalaki mo ay naging suwain na anak? May purpose pa ba ang ating pagkabuhay? Di ba? Have we asked ourselves those things? Why are we living? Make the Lord the reason why we sing. Bakit tayo nabubuhay para sa Panginoon dapat? Hindi po yung mga tao, hindi sitwasyon. Hindi po yung mga bagay-bagay na meron tayo sa ating buhay. Because the things that are here in the world are temporal, temporary, sandali lamang. But the Lord is eternal. Yes, love them. Love those who are dear to you. Love your family. Love your loved ones. But they should not be the purpose why you live. But it is the Lord. And if you want to know how to be strong in life, then you should know kung saan ka dapat manggagaling. O ang sino dapat ang pinanggagalingan ng purpose ng iyong buhay. In our weakness, God is our power. Yan. So sa kahinaan natin, ang Panginoon Diyos ang paggagalingan ng ating kalakasan. Kapatid, kailan ka huling humingi sa Lord ng kalakasan? Kailan ka huling tumawag sa Kanya? Kailan ka huling nanalangin sa Panginoon? There's a reason why the Lord is tasking us to pray. Alam ba ninyo, kapatid, na ito po hindi ba nalalaman ng maraming anak ng Diyos? Sometimes yung mga hindi pa lumalapit sa Panginoon, lalo na nagdadasal sila, hindi nila alam na prayerlessness is a sin. Alam mo ba, kapatid, na pag hindi ka nagdadasal, ay kasalanan niya sa Panginoon. Why? Because He is Lord. Kailangan mo isubmit ang buhay mo sa Kanya. So therefore, He can work on your life. Hindi natin kaya ito mag-isa. And the Lord is teaching us to survive in life, to make it better in life, we have to submit it to Him. Eh, sabihin mo, kapatid, paano yung mga masasamang tao, yung mga hindi tumatawag sa Diyos? Bakit ang ganda ng buhay? Bakit ito nangyari sa kanila? Parang wala silang sakit. Akala mo lang yung kapatid. There are things in the lives of people that you do not know and you do not see. You don't know the hardships of people until God tells you so. And number two, the people that are wicked at ayaw pa lumapit sa Panginoon, their days are numbered. Kumbaga, binibigyan na lang sila ng pagkakataon para humingi ng tawad sa Lord. Pero kung hindi pa rin sila magbabago, si Lord na maghuhusga sa kanila. But we who knows the Lord should not copy what we see in the world. Or nakikita mo sa mundo na ito, huwag mong kopyahin. When the Lord is teaching us to submit to Him, to pray. So pag hindi mo kaya, huwag mo kayanin. Kayanin ni Lord para sa'yo. And you will be able to do it. Sapagkat hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Hindi sinabi ni Lord na magpabaya ka. Because faith without action is dead. Kailangan mo pa rin kumilos, yes. Pero kailangan mo yung isang guni sa ating Panginoon sapagkat on your own, you cannot do it. You cannot survive by yourself. You need the Lord. In Romans 8:26-27, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know what to pray for as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is in the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. So sinasabi dito ng ating Panginoon, there are times na grabe yung paghihirap natin ng ating pagkatao na walang sapat na salita para sa ating dinadanas. Naranasan mo na ba yun? Naranasan na ba natin yun na wala nang words na lumalabas sa ating bibig, sa ating isip, sapagkat hindi mo mapaliwanag. Bakit ito nangyari? Ano nangyari? Di ba? Bakit pinabayaan na ganito, ganyan? Dahil mong tanong sa isip mo. And the Lord knows it.
Because the Lord talks to our hearts. He sees the record of our hearts, ang ating puso, nakikita ng ating Panginoon. And therefore, there are times that we cannot pray and the Lord Himself will intercede for us. Intindihan ba natin yung kapatid? Siya ang mag-i-intercede sa atin sa Ama. Ang Spirit, nakalagay dito, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. So malino dito kapatid, na kapag tayo mahina, ang panggagalingan ng ating lakas, ang ating Panginoon. Akala mo na kaya mo on your own? No. May tumulong sa'yo. Naranasan mo na ba yung kapatid na parang imposible pero may nangyaring himala? Di ba? There are times in our lives that we are encountering things na masasabi mo, ay, si Lord ang gumawa nito. Kung hindi siya, wala, hindi ko kakayanin ito. Imposible. No? I remember there was this one time, I was going through a lot of motions yun, may sakit ako, may maluba ako sakit, and hindi na naman ako makahinga. No? So pumunta ako sa isang hospital, myself, dahil during that time may problema dito sa bahay namin. No? So I had to go by my own. And nung nagpapacheck up ako, pauwi na ako. So I was so thinking of my sickness na hindi ko napansin yung tabi-tabi ko. So there was a truck na mabilis na umaandar. Muntik ako mabangga. Saktong-sakto tinawag ako ng gwardiya. Hindi rin nakita ng gwardiya, hindi yan ng security guard na may paparating na truck. Nung pagkatawag niya sa akin, paglingon ko, pag-turn ko, biglang may dumaan na truck na mabilis. Sobrang bilis. Could have died. I was thinking so much of sickness. I could have died that day. Kapatid, hindi mo alam kung anong ginagawa ng Panginoon para sa'yo. But sometimes we do not appreciate the Lord. Na hindi pa tayo nagdadasal sa Panginoon, nagagalit pa tayo sa Lord. You don't know the battles that are raging around you, kapatid. For the Lord to prepare the way for you, to protect you, to prepare for your future. Hindi mo alam yun, kapatid. Hindi natin alam yun. Pero the Lord knows. Kaya malinaw dito sinasabi ng Panginoon, yung laman ng puso natin, yung mga iyak natin na hindi natin kayang i-translate sa salita, alam ng Lord yun. So when you are losing power, get your power from the Lord. In our weakness, get our power from God. Magandang pong story yung kay Masay. Si Masay po ay isang Muslim sa Pakistan, sa bansang Pakistan. And he was a very curious student. Mapagtanong kanyang isip, makulit ang kanyang isip. And there was a time nagkaroon siya ng debate sa mga Kristiyano sa Pakistan. He cannot believe that these people are believing in Jesus Christ. They should believe in Allah, sabi niya. So nagkakaroon sila ng debate and all. And then, itong mga Kristiyano, imbis na magalit sa kanya, binigyan siya ng mga Bible verses at mga doctrines. Nagkaroon ngayon ng question sa isip ni Masay. Sabi niya, teka, parang tama yung sinabi nila. Bakit si Jesus Christ ay nasa Bible, but binabasa ng mga Muslim ang Bible? Alam ba natin yung kapatid, na ang Quran ay hindi lamang the sole source ng salita ng mga Muslim. Ang Bible itself, the New and the Old Testament, are part of the Muslim teachings. Hindi po alam to ng marami. So nandun, nagtaka siya, bakit kasama po sa ating binabasa ito, pero hindi natin binabasa. Kasama to sa ating mga resource, ba't hindi natin binabasa? Kasi tataka siya, bakit siyang tagapagligtas? Sabay, merong Diyos na Allah. Kung merong Allah, bakit merong Jesus Christ? Anong kailangan natin kay Jesus Christ? Hindi natin siya kailangan, di ba? Parang ganun. So he had so many questions that he was getting curious. So napatanong na siya sa maraming kaibigan niya ng mga Muslims sa Pakistan. At sinabi sa kanya, do not listen to them, they're just deceiving you. They are being evil, sabing ganun sa kanya. Pero hindi po si Masay. Hindi siya maka-get over. Hanggang sa dumating ang point na pinoy siya ng Panginoon, tinuro siya ng Panginoon sa part ng Bible about Jesus Christ, the one and only true Savior. And because of that, tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus. Of course, we know, bilang isang practicing Muslim, if they've known bilang family member or church member na tumiwalag ka, you might be in danger, you could be killed. At ganito po yung nangyari kay Masay.
Kasi tinareten siyang patayin ng kanyang buong pamilya, ng kanyang buong angkan, if he will not renounce yung kanyang faith kay Jesus Christ. But he did not want to renounce. So ginawa po ng mga kamag-anak niya, ng mga kaibigan niya, ginulpi po si Masay. Hanggang sa almost wala na siyang buhay. Pero tinulungan po siya ng kanyang pastor. Pumunta po yung pastor niya para tulungan siya. At siya po ay tinulungan ng pastor niya. Pero at ang nangyari po, dinimanda po ng mga Muslims ito pong yung pastor ni Masay. Pero si Masay, pinagtanggol niya yung pastor niya, nag-witness siya sa husgado. To cut it short, siya po ay naging pastor later on. Tinakwil na siya ng kanyang buong pamilya. Nawala na siya ng angkan and all. Yung kanyang heritage nawala. Pero hindi niya binatawan ng ating Panginoong Jesus. He gained strength from the Lord, knowing na kahit nawala na yung base ng kanyang comfort, yung kanyang pinanggagalingan ng lakas ng loob, lahat-lahat. Knowing na wala yung kanyang mommy and daddy, yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kaibigan na kinilala mula pa pagkabata ay nawala sa buhay niya. But the Lord became his family. Sabi nga niya, I might have lost my physical family, but I gained my new spiritual family. The church itself is my family. Yun ang sinabi po ni Masay. So we know, bilang tao, there are times na hindi natin kakayanin. Mahirap yun. Sa isang convert Muslim, this is one of the main challenges. Because ma-ostracize ka tawag doon. Mawawala ka at iba-blacklist ka sapagkat hindi ka pwedeng sumama na sa kanila. Even yung kapatid niya talagang tinarete na patayin siya. Uwi from Germany para lang patayin siya sa Pakistan. Pero ginawa niya, lumipat siya ng city at doon na siya nagpastor sapagkat ginamit na siya ng ating Panginoon. So ganun po kapatid. In our weakness, God is our power. Gayahin natin si Masay na kahit na feeling natin wala ng pag-asa, wala nang tayong kakampi. Pero kung ang Panginoon kasama natin, kakayanin natin. Second focus point sa ating Panginoon na binigay sa atin, make Him the reason why we sing. Bakit ka ba inspired, kapatid? Bakit ka ba nabubuhay? Anong purpose mo? Bakit ka pa tumatayo? Bakit ka pa lumalakad? For whatsoever reason, whatever is your point, we have all purposes in lives. May dahilan ba't ka gumigising sa bawat umaga? Maybe kasi gusto mo pang kumain ng pagkain. Maybe gusto mo pang bumangon, di ba? Basic. But there are people who are going through a lot in life that they have their reasons na ba't sila tumatayo, ba't pa sila bumabangon kasi naisip ko anak ko. Bakit pa ako lumalaban kasi naisip ko yung pamilya ko? Bakit ako lumalaban kasi naisip ko yung asawa ko? Kasi may pangarap ako sa buhay ko. Ganun. Marami sa atin may iba't ibang uri ng rason bakit tayo nabubuhay. Pero tinuturuan tayo ng ating Panginoon that the main reason why we should sing, we should live our lives is siya. Siya po ang dapat panggalingan ng ating kalakasan. No? Sapagkat ang ating Panginoon, ang magnificent God natin, ang ating source of infinite strength. Siya po ang ating panggagalingan. Even if hindi na natin kakayanin, wala na tayong pag-asa. Pero siya, Panginoon, meron tayong pag-asa. In Psalm 46, 1-3, in the New King James Version, it says here, to the chief musician, a psalm of the sons of Korah, a song of Alamoth. God is our refuge and strength, very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried to the beach of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Ano po ibig sabihin nito, kapatid? Sa mga hindi po sa atin nakakaalam at nakakakilala, si Korah po, siya po yung isa sa mga manggagawa ng Panginoon. Pero nagkaroon po ng horrible death. Isang kahindik-hindik or matinding kamatayan po itong si Korah. No? Kasi matigas ang ulo po nitong si Korah. Medyo may pagkamayabang. So, noong time na si Moses, sina Aaron or Aaron ay tumitindig po sa Panginoon, they were instructing the people on what to do and what not to do. Diba? Yung mga 10 commandments, alam po natin yan. Yung mga batas na binibigay ng Panginoon, sina Korah hindi makapayag kasi they're coming from the line of priests. Mga priest po ito sina Korah. So parang sabi niya, teka, bakit kailangan nagre-receive ng salita ng Diyos? Tinawag din naman kami ng Lord, di ba?
Bakit kayo lang? Dapat kami rin pwede magsalita. So kino-question nila yung authority ng Moses. Kapatid, maging careful tayo sa ganun. Hindi maganda ang politika sa church. Imbis na mag-away-away, mag-usap dapat ng maayos. So nangyari, challenge nila si Moses na kami dapat ang tumayo sapagkat tinawag din kami ng Diyos. Hindi lang ikaw, Moses. Parang gano'n ang gusto parating ni Korah. So sinabi ni Moses, okay, today you will know kung sino talaga ang tinawag ng Diyos. For today you will know yung miracle ng Panginoon at yung kanyang kahimahimalang gawa. Noong time po na yon, lahat po ng kamag-anak ni Korah, lahat po ng mga kaibigan at mga kasama na sumama sa kanya para labanan si Moses sa mga Israelites din to, ay pinapunta sa kabila at sa kabilang linya pinapunta si Moses ng Panginoon. At bigla pong lumindol na sobrang lakas. Sa paglindol na to, ay kinain pa ng lupa si Korah at ang kanyang pamilya at ang buong angkan nila at pati mga supporters ni Korah. Ganun po ang nangyari. What a tragic death. A tragedy. Can you imagine? Pero pag magmamasdan natin to, this book was a book of Psalm. Meaning, it was probably thousands or less than 1,000 years, lumabas po itong Psalm. Pero sabi dito, it is a Psalm of the song of the sons of Korah. Meaning, mga anak ni Korah ang kumanta itong kanta na to. Pinanggalingan sa kanila, naisalin. Paano kakanta yung mga anak ni Korah kung nawalan sila ng magulang sa ganung pagkakataon? Diba? Napakahirap ipaliwanag. But the Lord is teaching us that even if we lose so many things in life out of tragic events, He is still our strength. Siya ang panggagalingan natin ng kalakasan. Sapagkat yung kanyang salinlahi ni Korah, na natira yun kasi probably during that time, baka mga babies pa to, baka mga supling pa lang, maliliit na bata. But they were witnesses sa nangyari. Na-trauma tong mga bata na to probably. Kasi nakita na lang kinain ng lupa yung kanilang magulang. Pero from Korah came the lineage of a lot of prophets. Tulad ni Samuel. Doon po nanggaling si Prophet Samuel from the bloodline of Korah. So even if may mga tragic na nangyayari sa atin in the past, the Lord can change the course of our lives. Yun ang kailangan natin maintindihan, kapatid. Your future is not dependent upon your past. Kung ano nangyari sa nakaraan, hindi yan ibig sabihin mauulit yan sa kinabukasan. God is the one to determine our future. Siya po ang bahala sa ating kinabukasan. So, imbis na itong mga anak ni Korah ay lumaban sa Panginoon or maging magrebelde, maging magsiti na Moses, no? They understood that their parents were wrong and they tried to live in righteousness. Naglingkod pa rin sila sa Panginoon. At pinagpala po ang mga anak ni Korah. Kasi ilan din sa mga kamag-anak ni Korah na nanggaling sa line ni Korah ay naging warriors ni David, mga tagapagtanggol ni David. So ganun po katindi yung lineage nila, yung kanilang lahi. So kapatid, ano man ang ating pinanggalingan, hindi ibig sabihin yan, yun tayo. The Lord is the one to determine our future. Kaya kahit sabi nila wala tayong pag-asa, wala na mangyayari sa buhay natin, no. It is the Lord who will decide, not you, not me, not any one of us. The Lord will decide our future. Do not let anyone decide for you. But let the Lord do His things sa buhay mo. Let His purpose stand, kapatid. In reality, these things are very hard. I just read and watched a news about 6 kids, no? Sa Michigan, USA. Meron pong isang pamilya doon na namatay ng mama at papa, ng daddy and mommy. They died instantly a few days ago. So, itong mag-asawa, they came from a date. Nag-date itong mag-asawa. Nagpunta sila sa isang restaurant para probably they had an anniversary or something. And when they're coming back home, malapit lang ang kanilang bahay. A chance encounter into someone na masamang tao na tumatakas sa batas, sinuhuli ng mga polis, na nang mabilis nagpapatakbo ng sasakyan, ay nabangga po itong mag-asawa.
patay sila instantly. Naiwan po yung mga bata na 2 years old to 9 years old. 6 na bata. Now they don't have parents, and now no one is going to take care of them. They have either to be shelved out to the foster care or foster homes para ma-adopt, para maampon, or maybe kailangan ilipat sa iba't ibang mga kamag-anak. It's hard. Kapatid, there are things in our lives that we cannot explain. No one can explain. These are the great intangibles in our lives that we have no control over. Like isang matinding sakit, like isang problema sa pamilya, like isang problema sa trabaho. Out of nowhere, biglang may dumating. Saan ito nanggaling? Ano to? There are things that we cannot control in reality, in life. But the thing is, have we submitted it to the Lord? Have we given it to the Lord our God? And so therefore, imbis na nakatingin tayo sa hinaharap natin trouble, tumingin tayo sa Panginoon, make Him the purpose why we sing. Praise God, worship God. Dahil nga sabi natin, when we praise God, God inhabits our praise. Naninirahan ng ating Panginoon sa ating pagpupuri. When we are going through a lot of trouble, praise the Lord. Lord, praise you, God. I cannot do this. I cannot control my problems or the situation that I am in. But I praise you, Lord, because alam ko, sasagutin mo ako. Ililigtas mo ako at ang aking pamilya. Ililigtas mo ang aking buhay. Praise Him. Make Him the purpose for your singing. Bakit ka nabubuhay para sa Lord? Hindi po para sa anak natin, para sa asawa, para sa sarili, o para sa mga plano natin. No. Love them, yes. Tandaan natin, we are just a caretaker. Tagapag-alaga lamang tayo, kapatid. Because the life in this world is temporary. Ang may-ari ng buhay natin, ang Lord. Sino may-ari ng ating asawa? Ang Lord. Sino may-ari ng ating anak? Si Lord. Sino may-ari ng ating magulang? Si Lord. Anong pag-aari natin sa mundo na to? Wala. Ano mang pinasok mo, pagdating mo sa lupa na to, nung pinanganak ka, paglabas mo, wala kang madadala. Naintindihan mo natin yung kapatid. You cannot bring anything when you were born up to the time that you die, pabalik. You cannot bring anything back. Because we have nothing. The only thing that we have is the Lord. That's the only security that we have. And that's one thing that we have to realize. And so therefore, sino dapat nating unahing security? Sino dapat nating unahing insurance? Ang Diyos. Sapagkat lahat ng meron tayo sa mundo na to, ang ating magulang, ang ating asawa, ang ating anak, ang ating pamilya, ang ating trabaho, ang ating eskwela, ang ating future, they can be secured by our Lord God. Siya pong bahala. Diba? Ganun tayo dapat, kapatid. When we cannot control the situation, it's okay. Give it to God. Submit it to Him, and siya na po ang bahala. Hindi niya tayo pababayaan. Sapagkat siya nagsabi, diba, I will never leave you nor forsake you. Anong malabo sa sinabi ng Panginoon? Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. For nothing is impossible with God. Wala pong imposible sa Kanya. All things work together for good to those who love God in Christ Jesus. So aayusin ng Panginoon. Whatever is destroyed or ruined in our lives, siya po ang bahala. But we have to trust Him. We have to give it to Him. Make Him the reason why we sing. Our takeaway for today, na binigay sa atin ng Panginoon, the answer, na binigay sa ating Panginoon, the answer is no one else but the Lord. Ang answer sa mga problema natin, ang sagot sa lahat ng ating mga hinaharap sa buhay natin, ang ating Panginoon. The Lord renews our strength. He will restore, He will recompense. Kung ano yung nawala, ibabalik ng Panginoon. Maybe more, double, or triple, or quadruple sa ating mga hardships. So kapatid, when you are going through trouble, blessed are you. You understand that. Blessed are you. Why? Because God will reward you. Di ba? Kaya nga si Mary, di ba? Sabi sa kanya nung sa Bible na, blessed are you among women. Blessed are you. Pero kung titignan mo mabuti, during that time, how can she be blessed? Di ba? Pagtatawanan siya ng mga tao, wala siyang asawa, pero meron siyang anak. Isang kahihiyan, isang pwedeng panggalingan ng kaso, pwede siyang ipapatay. Kasi during that time, any
sexual relationship with other people, kapag hindi mo asawa, pwede kang mapatay sa Israel, pabatuhin ka ng mga tao. Ganun po kalala ang sitwasyon. She had no assurance na sasamahan pa siya ni Joseph. Sapagkat hindi kay Joseph talaga nanggaling yung batang si Jesus. They were only used by the Lord as vessels sa lupa na to. So when you look at it, in human understanding, parang wala. But no, the Lord is telling Mary that she is blessed. If she only knew the rewards that God will give him, will give her, sobra-sobra. And even in our history, we know na siya po ang ginamit ng ating Panginoon. So blessed is this woman na bawat isa sa atin kilala siya. Though hindi natin siya nakausap at nakita ni minsan. So some things in our lives, we cannot explain. But when we are going through troubles, blessed are we. Meaning, God will reward us one day. God will recompense and restore what was lost. Kung ano nawala, kapatid. And He will give us new strength. Bibigyan niya tayo ng bagong kalakasan. In Isaiah 40:31, but those who trust in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not become weary. They will walk and not faint. So, sinasabi ng Panginoon, kailangan natin magtiwala sa kanyang buong puso, isipan at kaluluwa, and siya magbibigay ng bagong kalakasan sa atin. Kasi we are bound to lose strength one way or another. Parang walang pinakaiba yan, di ba? Pagka hindi ka kumain ng pagkain, mauubusan ka ng lakas. Kasi you're getting your energy from the carbs, from the protein, from the fat. Kapag wala ng storage katawan mo na nakalagay, mauubos siya, mawala ka ng energy. Because your body will continue moving and moving, it needs energy to perform. And without energy or without fuel, you cannot live. So that is the physical. How about in the spiritual, kapatid? Nagtataka ba tayo? Bakit parang yung makina natin sa spiritual hindi na gumagana? Maybe we're not trusting the Lord 100%. We're just trusting Him 70%, 60%, but the other 1%, binibigyan natin sa ating sarili. No. Huwag ka mag-iwan, kapatid. This is not about tithes. No? Ibigay mo lahat sa Lord. Ang trust mo. Trust the Lord with all your heart, with all your might, with all your strength. Diba? And He will renew your strength like eagles. At hindi ka mawawala ng lakas. Hindi ka manghihina. Ganyan po. Ganyan po ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. In Joel 2:25, in the NASB version, then I will compensate you for the years that the swarming locust has eaten, the creeping locust, the stripping locust, and the gnawing locust, my great army which I sent among you. So malinaw na sinasabi ng Panginoon, whatever troubles came into our lives, if we will trust Him, He will compensate us. Bibigyan niya tayo ng masigit pa in reward sa ating mga nawala sa atin. He will restore, He will recompense. Ganyan ang ating Panginoon. And sa mga bagay, lalo sa mga sakuna sa buhay, when we think about sakuna sa Bible, ang pinaka-number 1 niya si Jacob. Because he lost so much in life. So many times siya naloko, pinahirapan, nawalan, and all. Pero he just continued on walking in faith in the Lord. Sa mga hindi po sa atin nakakalam si Jacob, he became Israel. His name became Israel. Kaya yung salitang Israel ay nanggaling kay Jacob. So during that time, kung naalala natin, di ba, nagkamali si Jacob. Niloko niya yung kanyang kapatid, yung kanyang kuya. Para makuha yung mana sa papa niya na si Isaac, ay nagpanggap siyang siya si Esau. Si Isaac o Esau sa Tagalog. So, nung niloko niya yung kuya niya, niloko niya rin yung papa niya, nakuha niya nga yung mana. Instant. Kumbaga instant yaman. Nakapangloko siya. Kaya kailangan, kapatid, maging careful tayo sa mga instant. Kasi instant din, pwedeng lifetime na trouble dahil sa mga instant na yan. So during that time, favorite son ng kanyang nanay, ito po si Jacob. Pero hindi niya na muling nakita yung kanyang nanay. Kasi nung pinatakas siya ng mama niya, papatayin siya ng kuya niya, tumakas siya,
ay hindi na siya muling nakabalik. Hanggang sa namatay ng mami niya, hindi niya na nakita yung mami niya. It's painful. So hard for yung pinakapaboritong anak na alam mong mama's boy ka, na hindi mo na makita ang iyong nanay. At nung nakita niya naman yung kanyang tito, yung kanyang technically, yung kanyang, I don't know how you call the step uncle, na naging parang tito ng kanyang napangasawa. Una muna si Leia and then si Rachel or si Raquel. So during that time, ay niloko po siya. Sinabi sa kanya na magtrabaho saan for 7 years, 7 taon ka magtrabaho at pagtapos ng 7 taon, bibigay ko na sa iyo si Rachel. Nagulat siya nung pinagsama na sila sa bahay, yung pala nakasama niya, hindi pala si Rachel, yung kapatid, si Leia. Bakit mo ko niloko? Tingnan niyo, yung instant na ginawa niya, merong naging kapalit agad. Merong punishment. Sabi niya, sige, okay. Sabi, yung pangalan ng uncle na yun, si Laban. Kung gusto mo, bibigay ko sa iyo si Raquel, may pangalawa kang asawa, pero 7 taon ulit magtatrabaho ka. Can you imagine yung panloloko sa kanya? Grabe, di ba? At hindi lang po yun. Pati yung sarili niya mga anak, niloko siya. Sapagkat pinagpanggap sila na namatay na si Joseph, yung kanyang anak eventually, nakilala natin bilang naging the dreamer, Joseph the dreamer. So yung mga anak niya, nagkuntsabahan para lokohin siya. At for so many years, he was waiting for an answer for the Lord. Kasi akala niya, namatay na yung anak niya. Sobrang hardship. Kaya nga nung sinabi na si Benjamin naman ang kukunin, hindi na siya makapayag. Sobra-sobra na yung pain ko, hindi ko nakakayanin. Mamamatay na ako. Sometimes in our lives, we are encountering too much pain that we can no longer bear to walk. Ayaw na natin lumakad pa. Ayaw na natin mag-move forward pa. Sobrang hirap. It's happening to most of us. It can happen to anyone. Pero kung mas natin yung pathway ni Jacob, hindi siya po nagalit sa Panginoon. Kaya meron time na yung angel of the Lord, para sa kaalaman natin si Jesus Christ yun. Before Jesus Christ became a man, he went to earth so many times. So nakipag-wrestling po si Jesus Christ kay Jacob. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan, Lord, until you bless me. Until you bless me. I will not let go of you. No matter what you do, Lord, I will not let go of you. Hawakan kita, kakapita kita. Lalapit ako sa tatawag ako sa'yo. Hindi ako papayag until you bless me, Lord. Bless me, Lord. Bless me. Bless me. So, ganito po ang ginawa ni Jacob. So, ang kulit ni Jacob, binigyan siya ng konting pilay ng Panginoon Jesus. Kinawa siya sa tagiliran, pinilay siya ng konti. Bilang reminder sa kanya sa event na to ng kanyang buhay. Pero binilis ng Panginoon si Jacob. And later on, we know kung ano po nangyari sa kanya, di ba? Buhay pa pala si Joseph. Because God has not forgotten about Jacob when he said, bless me, Lord. Bless me, Lord. Bless me, Lord. Sometimes in our lives, we cannot explain things. But we have to ask the Lord to bless us. We have to gain our strength from the Lord. We have to ask Him for more. The Lord is waiting for us. Kaya sabi niya, He is near the brokenhearted. But have we asked Him for more? Or are we just waiting for less? Kapatid, you are royal blood. Dugong bughaw ka sa Panginoon. You have a special heritage mula sa Lord. Ang tanong lang, pinapractice mo ba yung pagiging dugong bughaw mo sa Panginoon? Because God has so many things for you. Yung last verse na binigay sa atin ng ating Panginoon, Jeremiah 30:17 in the NDT version, yes, I will restore you to health. I will heal your wounds. I, the Lord, affirm it, for you have been called an outcast, Zion, whom no one cares for. So the Lord knows our wounds. Alam niya yung mga sugat natin. Nakikita niya ang ating mga pinagdaranasan. Lahat ng trauma, lahat ng hardships, lahat ng mga hinanakit sa ng loob. Alam ng Lord yun. Nakikita at nalalaman niya. Lahat ng iyak natin nakikita niya. Walang bagay na nalilingit sa ating Panginoon. Kaya ang kaaway, gustong-gusto kanyang wasakin. Because the reality is, God's power, God's energy, God's strength over our lives is dangerous for the enemy. He cannot let us be strong. Because when we are strong, we are doing so many things for the Lord.
Ang dami natin pwedeng gawin sa Panginoon. Kaya gusto niya lagi, bagsak tayo. Pero pag tayo tumba, tumakbo ka sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng saklolo sa Panginoon, sa Kanya ka sumuko. And the Lord will energize you once again. Not only for one-time strength, but fresh daily strength, refreshed every day, every moment, every time, na manggagaling sa Panginoon. Bawat time ng panghihina, lapit sa Lord. Imbis na ma-backslide, takbo sa Lord, Lord, di ko to kaya. Ayoko ma-backslide, ayoko malayo ang loob ko sa'yo. Lalapit ako sa'yo, tatakbo ako sa'yo, Panginoon. Huwag mo akong iwan. And we would understand na yung rewards na mayroon tayo sa lupa na to ay cherry on top lang. Ang nakita mo kapatid, yung sa taas lang, yung pula, doon kumbaga sa halo-halo, yung nakalagay lang sa taas na ice cream. Hindi mo alam sa loob pala, sa ilalim pala yung pinakamasasarap. Nandun pa pala sa ilalim yung naitagong leche plan, yung ube, yung masasarap na parte ng halo-halo. Akala mo, wala na. But no, what you have been shown is nothing compared to what God has promised for you. If only you will believe Him, you will entrust to Him your life. But so, it's now time, kapatid, na bigay mo ang buhay mo sa Kanya. If you have not given your life 100% and more sa Panginoon, give Him that 100%. Huwag ka na magtago pa. Huwag ka na mag-iwan pa ng mga bagay-bagay sa iyong buhay na hindi mo binibigay sa ating Panginoon. Itrato mo ang ating Diyos, sa ating Panginoon, bilang fourth man. Di ba naalala mo yung istorya ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Nung tinapon sila ng Nebuchadnezzar sa apoy, akala nung hari, ni Nebuchadnezzar, teka, bakit hindi sila nasunog? At meron silang kasama pang-apat. Sino yun? Kapatid, pag tayo ay tinapon ng kaaway sa apoy, huwag kang bumitaw sa Lord. And you will see the fourth man by your side. Makakasama mo yung fourth man sa side mo, ng ating Panginoon. Hindi ka niya iiwan. Because God will never let you down. And that is from the Lord. God loves you more than you will ever know. That is the message of the Lord our God. We praise you, Lord. We honor you, God. This might be the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me. You might not know Ancient Doors Church. And worse, maybe hindi mo pa kilala ang Panginoong Jesus. For your understanding, kapatid, there are two destinations for us sa buhay na to. Alam mo ba, kapatid, there is one thing na hindi natin maiwasan at ito yung kamatayan. Lahat tayo mamamatay balang araw. Pero habang tayo buhay, we must make a decision. And that decision is to be able to go to our destined place or direction. At ano yun? Ito yung langit. Sapagkat dalawa lamang pupunta natin, either heaven or hell. For sure, you will not want to go to hell. And if you want to go to heaven one day, there's one person that you need to believe into. You want to give your life to, and that is Jesus Christ. Because He has died for you on the cross. 2,000 years ago, namatay ang ating Panginoong Jesus para sa iyo. To save you from hell. Tinubos niya na ang iyong mga kasalanan para sa iyo. Siya na ang namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli after 3 days para iligtas ka mula sa impyerno para makapunta ka sa langit balang araw. The only thing that you need to do is believe in Him. You have to confess with your mouth that He is Lord, He is your God, and He is your Savior. If you will do that, kapatid, today, that you declare with your mouth na siya ang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at hihingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, that He will save you from hell and bring you to heaven one day. If you want to receive that heaven insurance, kapatid, today, I ask you, pray with me. Let us pray, kapatid. Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas. Aming Diyos na tagapagligtas. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Sa lahat ng aking mga pagkakasala. Sa lahat ng aking mga pagkakamali. Sa lahat ng aking mga pagkakamali. Baguhin mo ako. Baguhin mo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko ang regalo mo na buhay na walang hanggan. Habang nandito pa ako sa lupa, tulungan mo ako na maging mabuting tao. Salamat, Lord, sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo. At sa pagbibigay sa akin ng karapatan na makasama ka sa langit balang araw. Salamat, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo. Pinupuri kita at sinasamba
Pinupuri kita at sinasamba. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Amen, amen, at amen. We pray that prayer, kapatid. Congratulations sa iyo. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. God loves you more than you will ever know. And kapatid, I urge you to reach to us via social media platforms and we will be able to help you grow in Christ, kapatid. Maraming salamat sa buhay.